Imposible raw para sa pamunuan ng Philippine National Police sa PNP ang pangako ni Presidential Bet Mayor Rodrigo Duterte na makakaya nitong alisin ang krimen at droga sa bansa sa loob lang ng 6 na buwan. Hindi rin pabor ang PNP na gamitin ang kanilang hanay para patayin ang mga kriminal. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Hindi naniniwala ang pamunuan ng Philippine National Police sa pangako ni Presidential Bet Mayor Rodrigo Duterte na makakaya nitong alisin ang krimen at droga sa bansa sa loob lang ng 6 na buwan. Git ni PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez na mahigit sa 30 taon na sa serbisyo, imposible itong mangyari sa loob ng maiksing panahon. Makasalita lang yon kasi even the most advanced country, advanced, they have the best police equipment, they have all the CCTV around them. But drugs continue to happen even in the most advanced countries in the world. So, crime will be a part of our lives. Hindi rin daw pabor ang PNP sa marahas na pamamaraan sa pagsugpo ng krimen sa pamamagitan ng pagpatay sa mga kriminal gamit ang puwersa ng pulisya at militar. Hindi kami naniniwala na dung sa shortcut methods of policing kasi wala namang karapatan ng police. It's not within our power to execute anybody. That is not our job. Our job is to, investigate crimes, prevent crimes, investigate crimes, or arrest those responsible for the crimes. Git ng PNP, mas mabisa pa rin ang kanilang anti-criminality campaign na Oplan Lambat Sibat na pinasimula ni dating DILG Secretary Mar Rojas na kumakandidato rin sa pagkapangulo. Subok na raw kasi ito at nagbunga na ng malaking pagbaba ng krimen. When we started Lambat Sibat 22 months ago in the same place, nandun si Sekpar sa gitna, doon siya nakaupo. The robbery theft figures during the time was something like 900. Last Wednesday, it was 289. We have reached 289 in NCR already. Ang pahayag na ito ng PNP ay ginawa sa harap na rin ng umano'y pananatiling apolitikal at non-partisan ng kanilang organisasyon sa nalalapit na halalan. Katunayan, nirelieve na nila sa pwesto ang ilan sa mga ground commander na may kamag-anak na kandidato sa kanilang nasasakupan. Patuloy rin daw ang kanilang counterintelligence sa kanilang hanay upang matiyak na wala sa mga ito ang pumapanig sa sinumang kandidato. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I'm One with 25.